and she goes down on me. And I'll make you smile like a drug for you. Do ever what you wanna do, coming over you. Keep on smiling what we go through. One stop to the rhythm that divides you. And I speak to you like the chorus to the verse. Drop another line like a go with the curse. Coming like a freak show takes the stage. We give them the games they play. So say I want something else to get me through this semi-time kind of life. Baby, baby, I want something else. I'm not listening when you say goodbye. The sky was gold, it was rose. I was taking sips of it to my nose, and I wish I could get back there, someplace back there, smiling in the pictures you would take. To a crystal method, lift you up until you break. It won't stop. I won't come down and keep stop with the tick-tock rhythm. I bumped for the drop and then I bumped up. I took the hit that I was given, then I bumped again, then I bumped again. I said, how do I get back there to the place where I fell asleep inside you? How do I get myself back to the place where you said I want something else to get me through this semi-time kind of life? Baby, baby, I want something else. I'm not listening when you say goodbye. I believe in the sand beneath my toes. The beach gives a feeling, energy feeling. I believe in the faith that grows, and the full line goes can make me cry. When I'm with you, I feel like I could die, and that would be alright, alright. And when the plane came in, she said she was crossing the velvet eclipse in the city. We tripped on the earth to feel alive. And now I'm struggling to survive those days you were wearing that velvet dress. You're the priestess, I must confess. Those little red panties, they passed the test. So I tuck around the belly, face down on the mattress one, and you hold me. Bakit mo naisipan mag-dorm? Kasi sabi ng ate ko, malayo daw yung Cavite hanggang sa Laguna. Pero mahirap. Hindi 1.5 hour lang. Naisipan kong mag-dorm unang-una, syempre para matuto sa mga gawain bahay. At syempre gusto ko rin masanay na mag-isa. At isa pa, syempre kailangan ko rin ng matutuluyan kapag nag-aaral ako dito sa akin. Naisipan kong mag-dorm kasi karamihan ngayon sa mga estudyante na katulad ko, lalong-lalo na, nagaling pa sa malayong probinsya, kailangan ko ng mga tutuluyan. Tsaka, wala akong ibang kamag-anak dito sa Maynila para doon ako makitira. Ano nakaisip na mag-dorm ka? Yung mother ko nakaisip ng mag-dorm ako para daw mag-i-accent ako sa kasama ko na doon yung kapatid ko. Hindi na ako sa kanila. Sa totoo lang, hindi ko naman naisipang mag-dorm. Mama ko lang naman may gusto no. Pero sa ngayon, ayos na rin para naman ma-experience yung mag-isa tsaka ma-lifestyle. Sa katunayan, mga magulang ko yung nanghikayat sa akin at nag-decide na mag-dorm ako. At yun rin, napilitan ako, syempre, para naman ma-experience ko yung mapag-isa at yung mga experience na pwede kong maranasan dito sa Maynila. I want something else to get me through this semi-time kind of life. Baby, baby, I want something else. I'm not listening when you say goodbye. I believe in the sand beneath my toes. The beach gives a feeling, energy feeling. I believe in Ano yung mga pangunahing dahilan mo sa pag-dorm? Yung mga pangunahing dahilan namin sa mag-dorm ay yung pamasahe sa tapos malayo lang para walking distance na lang sa eskwelahan. Tapos hindi na kailangan magbayad sa pamasahe. Sa totoo lang, ang pangunahing dahilan ko sa pag-dorm, kasi malapit yung dorm ko sa eskwelahang pinapasukan ko. At pangalawa, yun nga, wala akong ibang kamag-anak na matutuluyan dito sa Manila. Kaya ako nag-dorm. Ang pangalangin dahilan ko sa pag-dorm is yung malapit sa school tsaka kasama ko mga kaibigan.
May mga kamag-anak kami dito sa Maynila. Kaso malayo sila sa eskwelahang aking pinapasukan. Kaya naisip ko mag-dorm kasi yung para malapit na rin sa school, hindi na problema yung pagbigahe. At isa pa yung syempre maingay doon kila tita kapag nagre-review ako. Hindi na ako makaka-focus. Unang-una yung pagbabudget ng pera. Siyempre, pag pumupunta kasi kami sa mga SM, hindi ko maiwasan na bumili-bili dun. Halimbawa, yung allowance ko for the whole week, nagagasto ko agad sa 2 araw lang. Kaya hindi agad dito kay Papa. Tapos yung pangalawa yung time management. Imbes na magre-review ka, naisip mo marami ka pa palang lalabas. Unang-una sa lahat, time management. Hindi kasi ako conscious sa food ko. Mahilig pa naman akong gumala, kaya minsan late na akong umuwi. Kaya yun, hindi ko na nagagawa yung mga assignments ko, projects ko. Pangalawa, budget sa pagkain. Hindi kasi pwedeng magluto dito sa dorm, kaya kumakain na lang ako sa labas. Kaya yun, napapagastos talaga. Unang-una, ang pagbabudget sa pera. Kasi ngayon, marami akong mga gastusin. Sanay pa man din ako na dumepende lang sa mga pangangailangan ko sa aking mga magulang. Kapag humihiling ako sa kanila o humihingi ako ng pera, andyan sila para ibigay agad. Ngayon malayo sila sa akin, kaya kailangan ko talaga magtipid. Ang isa ring kadahilanan ng mga problema na aking nakakaharap ngayon, pag nagkakasakit ako, wala yung mga magulang ko na sana sila yung nag-aalaga sa akin ngayon. Tsaka doon na rin mismo sa factor sa mga kasamahan ko sa dormitoryo. Kung minsan, hindi ko sila nakakasundo. Tapos, masungit yung landlady. Tapos, kung minsan pa, nawawala ng supply ng tubig. Kaya, yun, nakakainis talaga pag nangyayari yung mga bagay na yun. Isa na din yung pagkain, pati yung minsan ako kukulang sa pera, tapos yung pagkain, wala nang pagkain ko sa staff. Tapos walang hindi mo mainit, walang yung electric fan, hindi nila ma-sustain yung lamig ng kwarto kasi gulong. May mga problema na harap sa dorm. Siyempre, una yung pagkain. Minsan, tinatamad ka magluto, kaya pag tinatamad ka magluto, hindi ka nakakain. Tapos, mahirap maglaba, walang machine, masusugat-sugat yung kamay mo. Tapos, yung pagtulog. Siyempre, yung ibang kasama mo sa dorm, hindi ginagawa. Kaya, hindi lang, natutulog ka, ganun.